Dineklarang holiday sa Maynila ang January 9, araw ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Pero bisperas pa lang, magpapatupad ng gun ban sa Maynila at liquor ban sa Quiapo. Naglabas na rin ang simbahan ng mga dapat at hindi dapat gawin para mapanatili ang kaligtasan ng mga deboto. At nakatutok si Ian Cruz. Planchado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad at Fiesta Committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 pulis mula Maynila, NCR, Calabarzon at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bumbero, jail guard at coast guard. We are not keeping our guards down. Yung security posture namin na from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong deboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at 1 underpass. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila alas 12 pa lang ng hating gabi ng January 8 hanggang 12:01 ng madaling araw ng January 11. Ayon sa Manila LGU, may liquor ban din sa Quiapo mula gabi ng January 8 hanggang January 10. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May 12 prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa 4 na quadrant ng daraanan nito. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may Mass for Volunteers ganap na alas 6 ng gabi. January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5:30 naman ang panalangin sa Takip Silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa buong liwayway na susundan ng traslasyon. Noong nakaraang taon, inabot ng halos 15 oras ang kulang 6 na kilometrong traslasyon. Kaya kung susumahin, nasa halos 400 metro kada oras ang bilis ng andar ng traslasyon noong isang taon. Nasa pagsunod na raw ng mga deboto kung magiging mabilis o mabagal ang andar ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Ng Poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi haharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Huwag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suhestyon na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan. Kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon. At iwasang maging sanhi ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Ito po ay common flu pa rin naman season sa China. So nakaantabay po tayo at kung sakali po, wag naman sana ay magkaroon ng karamdaman ganito sa ating bansa, magpapahayag po ang Department of Health at magbibigay ng abiso, hindi lang po sa pamunuan ng Quiapo Church, kundi sa ating mamamayan. National Shrine na ng Poong Jesus Nazareno at aprobado na rin ng Vatican na isang national feast ang pista ng Poon. Kaya nagbabala ang COMELEC sa mga politiko sa buong bansa na makikisawsaw sa pista ng Jesus Nazareno. Hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na magpa-file ng kasong disqualification laban sa kahit na sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay may paglabag. And therefore, warning yon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.